Pangit ba ang tunog ng wireless mic na nabili mo? O baka naman nagiba na ang sound quality ng wireless or wired mic mo? Sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ko napaganda o na-improve ang voice quality ng fake Shure wireless mic na nabili ko na sa pagkakaalala ko ay nasa 800 pesos lang po sa Shopee. At ang ginastos ko lang po dito ay 200 pesos po. Opo, bali ang ginastos ko dito ay 1,000 pesos lang. Kabuuan na po yun. Kasama na po yung wireless mic. Nadiscover ko po ang murang voice coil na ito or mic voice cartridge na ito noong sinubukan ko pong ayusin yung lumang mic ko na Trident. Kasi po dati ang ganda ng voice quality ng labas sa mic na yon. Tapos dahil matagal na, nasa 6 years na, ay naging basag na po kapag medyo malakas po yung boses nung nagsasalita, lalo na kung lalaki. So bumili po ako ng bagong wireless mic na Joson Mount Fuji na may review din po ako sa video na ito. Ilalagay ko na lang sa description, pero nanghinayang po ako dito sa Trident kaya naghanap po ako ng murang voice coil online. So ito po yung nahanap ko. Bali sa isang order po ay 2 voice coil na po ang ibibigay sa inyo, pero overseas, galing po sa ibang bansa. Kasi kung bibili ka po dito sa ating local market or yung mga galing lang sa Pilipinas ay nasa 150 to 200 yung pinakamura. Ito po yung original na voice cartridge na naka-install dito sa Shure wireless mic na ito, at ang nakalagay naman ngayon ay galing dun sa Trident na wireless mic na pinalitan ko din yung voice coil. So hindi rin po ako nasatisfy dun sa sound quality. Sira na po talaga yung mga voice coil na ito kaya bumili po ako. Ito po yung in-order natin na N813 na mic voice cartridge overseas na 200 pesos lang. Meron ka ng 2 piraso na magandang klase na voice cartridge or voice coil para sa ating microphone. Ito po kasing naka-install ngayon dito sa wireless mic ko na mas portable kasi maliit lang yung receiver nito, ay galing naman dun sa pinagpalitan ko dun sa Trident. At nung subukan ko po dun sa aking mixer ay ganun din po yung quality nung tunog. Medyo basag na kapag napapalaki yung boses, nawala na po yung clarity nung tunog. Kaya bumili ulit ako ng ganitong mic voice cartridge. So madali lang naman. Yung red na wire ay ilalagay mo lang doon sa positive na merong markings na kulay red din. Kung wala namang kulay red na markings doon sa inyong voice cartridge na bago, hanapin nyo lang yung plus sign. Yung plus sign po, yun po yung katapat nun, ay yun po yung positive na part ng ating microphone voice cartridge. So doon nyo ilalagay o ihinangin o isosolder yung ating red na wire. So madali lang. Kung wala po kayong panghinang ay dalhin nyo na lang doon sa technician. Mura lang naman siguro. I-charge lang kayo ng nasa 100 siguro kasi easy lang po yung pag-install ng ganito. So tuldok lang po yung hihinangin dun sa ating voice cartridge or voice coil ng ating microphone. Ang isa pang nagustuhan ko sa mga voice coil na nabili natin ay medyo mabigat sila compared dun sa original na voice coil na naka-install dito sa wireless mic na class A na Shure. Medyo magaan lang kasi hollow plastic po yung voice coil na original na naka-install dito. So ayan, na-install na natin yung mic voice coil. So for testing na lang. So ipapakita ko sa inyo ngayon. Mamaya tetestingin ko doon sa 2 speakers ko po. Yung narinig nyo doon sa umpisa ng video ay yung ating concert na trolley speaker, at tetestingin ko rin po doon sa bandang last part ng ating video ay doon naman sa ating mas mahal na speaker na JBL 310 na party box para makita nyo yung sound quality. So actually yung ginawa natin
na pag-upgrade dito sa wireless mic na nabili natin. Bali 1,000 nga lang yung ginastos natin dito, ay pwede na po siyang i-partner sa ating JBL na Party Box 310. Mamaya hanggang sa bandang dulo po ng ating video, tapusin niyo po yung ating video, ipaparinig ko sa inyo yung sound quality. Mas maganda po siya doon sa JBL na Party Box na speaker. Okay, testingin na po natin dito sa ating concert trolley speaker. Ayan, take note po, yung mic input po nitong ating concert trolley speaker ay hindi po ganun kagandahan, pero sa actual testing po natin, nadinig nyo naman kanina nung kami nagkakaroling, dun sa caroling video namin, ay okay naman yung naging output. Yan, ang problem lang or hindi maganda dito sa mic na ito ay masyadong malakas po yung gain niya. So kailangan i-adjust mo sa bandang lower yung volume ng ating microphone, yung sa settings ng ating microphone, para hindi po siya mag-feedback ng malakas at saka hindi masyadong malakas yung sound. Sound check. Sound check. Low. Sound check. At yan po yung sound test natin dito sa ating in-upgrade na microphone gamit yung concert speaker. So testingin naman natin dito sa ating mas mahal na speaker na JBL Party Box 310. Ayan. Again, kailangan yung volume natin kapag gagamitin natin yung ganitong klaseng mic ay ihinaan lang po natin yung volume. Ayan. Wala sa kalahati. Yan, hindi tayo lalagpas sa kalahati kasi masyadong malakas kapag nasa bandang kalahati na yung volume ng ating microphone. Malakas yung gain ng mic na to. Sound check. Sound check. Hello. Sound check. Sound check. Hello. Hello. Sound check. Sound check. Hello. Hello. O diba, dinig nyo? Mas lumitaw yung ganda nung sound quality nung in-upgrade natin na microphone. Sound check. Hello. Sound check. Sound check. Pakita ko lang ulit sa inyo na yung ginagamit nating microphone ay yun pong in-upgrade natin na mic kanina. Yung pinalitan natin yung microphone voice cartridge na nabili lang natin ng 200 pesos. Meron ka ng dalawa na magandang klase na voice cartridge. By the way, kung wired naman yung inyong mic, ay applicable din po yung ginawa natin na pag-upgrade or pagpalit ng microphone voice coil. Lalo na kung ganong klase na voice coil yung naka-install dun sa mic ninyo, yung plastic lang na magaan. So ito po yung ipalit ninyo at sakto na po itong ginawa natin para sa aking JBL Party Box na 310. Yan, hindi ko na kailangang bumili nung wireless mic na 4,000 pesos na worth na JBL na brand. So ito okay na.